Horror Stories by Forest Secrets. Hindi ako naniniwala sa mga multo. Hanggang isang gabing iyon sa lumang hotel sa probinsya, kung saan ang bawat hakbang ko sa hallway may kasunod na hindi ko nakikita. Pero sigurado akong may kasama ako. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing iyon. Napadpad ako sa lumang hotel sa probinsya dahil sa trabaho. Late na akong dumating, bandang 12:00 na ng gabi. Wala na masyadong tao sa paligid at ang reception area ay halos walang ilaw. Isang matangkad na lalaki ang naka-duty doon. Pagpasok ko pa lang, may kakaiba na akong naramdaman. Tahimik, parang may nakatingin palagi sa'yo. Parang may nag-aabang. "Sir, isang gabi lang." Ang sabi ko habang inaabot ko ang ID ko. Tahimik lang siyang tumango. Hindi siya masyadong nagsasalita. Ang kakaiba pa, parang ayaw niyang makipag-eye contact. Ibinigay niya sa akin ang susi. Ang sabi niya, "Room 44, sa dulo ng hallway." Hindi ko pinansin, pero habang papunta ako sa hagdan, narinig ko siyang bumulong. "Huwag kang lalabas ng kwarto pag may narinig ka." Napalingon ako, pero wala na siya. Nakatalikod na, parang walang sinabi. Iniisip ko, baka guni-guni ko lang. Pag-akyat ko ng second floor, agad kong napansin ang hallway. Mahaba, mahina ang ilaw, yung tipong dilaw na kumikislap. Luma ang sahig, at ang kahoy, bawat hakbang ko, may tunog ng langit-ngit. Habang naglalakad ako, ay ramdam ko na parang ang bigat ng paligid. Parang bawat hakbang ko ay mas lalo akong hinihigop ng hallway. Napansin ko rin, lahat ng pinto ay sarado. Maliban sa isa, bahagyang nakabukas. Hindi ko pinansin. Dire-diretso ako sa kwarto ko. Pagpasok ko, agad akong nahiga. Pagod ako kaya hindi ko masyadong iniisip yung kakaibang pakiramdam. Pero hindi agad ako nakatulog dahil may naririnig akong tunog. Mahinang yabag mula sa hallway. Parang may naglalakad. Dahan-dahan, papunta sa kwarto ko, ay napaupo ako. Iniisip ko, baka may ibang guest lang. Pero ang kakaiba, hindi tumitigil ang yabag at hindi siya dumadaan. Parang pabalik-balik lang sa tapat ng pintuan ko. Biglang may kumatok. Napatigil ako. Hindi ako gumagalaw. "Sir, pakibukas po." Mahinang boses ng babae. Bigla akong nanlamig. Hindi ako nag-order ng kahit ano. Wala rin akong inaasahang bisita. Tahimik lang ako ng mga oras na yon at hindi sumasagot. "Sir, tulungan niyo po ako." Usal nito at parang umiiyak siya. Dahan-dahan akong lumapit sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may nagtutulak sa akin na buksan iyon. Paglapit ko, sumilip ako sa may maliit na awang. Walang tao, pero naririnig ko pa rin ang boses niya. "Sir, nandito lang po ako."
Muling sabi ng boses. Bigla akong napaatras. Biglang tumunog ang sahig sa labas. Isang langit-ngit, parang may lumalakad papalayo. Pero kasunod nun, may narinig akong tumatakbo, mabilis at diretso sa dulo ng hallway. At doon may sumigaw. Hindi ko na napigilan, binuksan ko ang pinto at doon ko nakita ang hallway, mas madilim na at sa dulo, yung pinto na bahagyang nakabukas kanina. Ngayon, bukas na at may nakatayo. Isang babae, nakaputi ito at mahaba ang buhok, natatakpan ang kanyang mukha. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang sa direksyon ko. Gusto kong isara ang pinto ng mga oras na yon, pero hindi ako makagalaw. Biglang umangat ang ulo niya, dahan-dahan, at kahit natatakpan ng buhok ang mukha niya, ramdam kong nakatingin siya sa akin. At doon ko narinig yung parehong boses. Sir, tulungan niyo po ako. Bigla siyang nawala. Parang naglaho. Napakurap ako. Wala na siya. Pero ang pinto sa dulo ay dahan-dahan itong sumara. Tumakbo ako pabalik ng kwarto. Sinara ko ang pinto at ikinandado iyon. Hindi na ulit ako lumapit doon. Pero hindi doon natapos. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong dumilat at doon ko nakita sa gilid ng kama ko. May nakatayo na, yung babae, at mas malapit na. Basang-basa ang buhok niya at may dugo na tumutulo mula sa sahig. Hindi ako makasigaw, hindi ako makagalaw. Nakatingin lang siya sa akin at dahan-dahan itong lumapit. Hindi ako nakalabas. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Mahinang bulong niya. Bigla siyang yumuko at doon ko nakita ang mukha niya. Punit na punit, parang naaksidente. Parang nahulog. Biglang tumunog ang alarm ng cellphone ko at nagising nga ako. Umaga na at wala na siya. Agad akong bumangon at bumaba ng reception. Nandoon pa rin ang matandang lalaki. Sir, ano pong nangyari sa room 44? Napatingin siya sa akin. Matagal, parang may iniisip. May babae pong nahulog dyan, ilang taon na ang nakalipas. Ang sabi sa akin ng matanda. Nanlamig ako, nanlamig ang buong katawan ko. Sa hallway, sa dulo, naglalakad siya kagabi, kumakatok sa kwarto ko. May nakakita na ba sa kanya? Mahina kong tanong. Tumingin lang siya sa akin at diretso. Ikaw pa lang ang bumukas ng pinto na iyon. Muling sabi sa akin ng matanda. Simula nga noon, hindi na ako bumalik sa mga lumang hotel dahil minsan hindi lahat ng kumakatok ay buhay pa. Yung iba, nananatili na lang doon at multo na lang sila.